So itutuloy na po natin yung ating serye na naputol po ng ilang mga linggo dahil po may mga sa tingin po natin ay mga pressing need na marinig po ang ating mga kapatid sa iglesia. Kaya pansamantala po muna nating pinutol ito, pero ngayon po ay tutuloy na po natin yung ating serye sa Aklat ng Juan. So kung nakita nyo na po mga kapatid, yung Juan 3:17 hanggang 21, mangyari po na minsan pa magsitayo tayong lahat bilang pagpapakita ng ating paggalang sa banal at makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Juan 3:17 hanggang 21, ito po mismo ay salita ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang wag masaway ang kanyang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Pagpalain mo, O aming Panginoon, ang iyong mga salita, maging pagpapala ito at tibay sa aming pananampalataya, kaligtasan sa mga wala pa ho nito. Amen. Makakaupo na po kayo. Ang titulo po ng ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan ko pong One Savior, Two Responses. One Savior, Two Responses. Sa mundo po na ating ginagagalawan ngayon, mga minamahal, ay hindi po natin may iniwasan yung tinatawag na conflict o pagkakasalungatan. Hindi po ba? Naririyan po ang conflict between two nations o pagkakalaban o pagkakasalungatan ng dalawang bansa, kagaya po ng Russia laban sa Ukraine at Israel laban sa mga Palestinians. Nung nakarang eleksyon po, hindi naman po masyadong katagalan, kahit anong election po yan, barangay o eleksyon ng presidente, narariyan po ang di maiiwasan conflict sa mga kandidato. Yung mga nagsisiraan, yung mga kandidato, at minsan mga kapatid, pati yung mga supporters, nagkakaaway-away na dahil magkaiba sila ng manok. Sa mismong pamilya natin, hindi na nagkakatampuhan pa, at ako'y may kilala kong ganyan. Pamilya nila, magkakapatid sila, nagkatampuhan. Dahil ang isa, binoto si Bongbong Marcos, yung isa si Lenny. So, conflict. Meron din pong conflict minsan sa dalawang matalik na magkaibigan. Kanina lamang po, yun nga lang magnanay, Nanay Lodi, nagkakaroon pa ng problema. Di hamak lalo doon sa magkaibigan. Hindi po maiwasan minsan na merong hindi pagkakaunawaan o pagkakasalungatan. O kaya naman po conflict sa dalawang magkaibang opinyon sa isang bagay. At tayo po bilang mga tao na gusto po ng kapayapaan, ay madalas po pinipili na lang po natin na maging neutral o nasa gitna na lamang po ng mga issues o yung dalawang naglalabang panig. At narito po yung mga naiisip ko pong dahilan kung bakit marami pong mga tao ay pinipiling maging neutral o nasa gitna na lamang po ng mga issues na binanggit ko kanina. Una, hindi natin nakikita yung ating pangangailangan na pumanig sa anumang naglalabang panig. O may panigan tayo. Hindi natin nakikita yung pangangailangan noon. Pangalawa, gusto nating maging tagapamagitan. Gusto nating maging neutral, gusto nating nasa gitna, lalo na kung mayroong dalawang nag-aaway na gusto nating pagbatiin, gusto nating walang kakampihan sa kanila kasi gusto natin silang pagbatiin. O kaya naman po mga kapatid, tayo po yung mga tinatawag na man pleaser. Pag sinabing man pleaser, ayaw nating sabihin kung
saan talaga tayo nakapanig, dahil tiyak, pag may kinampihan tayo isang panig, yung kabilang panig ay magagalit sa atin. At dahil tayo po ay man pleaser, ayaw na lang po natin sabihin kung saan tayo nakakampi, saan tayo nakapanig. Kasi, tiyak, na may magagalit sa atin at hindi makakagusto ng ating pinanigan. O sadya na lang po talaga mga kapatid at mga minamahal na wala tayong paninindigan. So alin lang po sa mga iyon, kung bakit may mga tao na gustong maging neutral o walang panigan, nasa gitna lamang po ng lahat ng mga bagay. Eka nga po namamangka sa dalawang ilog. Bagamat hindi ko po minamasama mga kapatid, yung pagiging neutral, na may mga pagkakataon po talaga, lalo na sa politics. Ako po, ilang beses nyo akong tinanong noon kung sino ang aking manok. At hindi ko po sinabi sa inyo sapagkat ayaw ko pong maapektuhan ang ating relasyon. At after all, hindi po yun ang aking pangunahing trabaho. Hindi po masama, mga kapatid, na maging neutral, lalo na po kung meron kayong pinagbabating magkalabang panig. Pero, mga kapatid, gusto ko pong malaman ninyo na hindi sa lahat ng panahon mananatili tayong neutral. Hindi po sa lahat ng panahon maaari po tayong maging neutral o nasa gitna na lang po ng lahat na naglalabang panig. Gaya po halimbawa dito ng pinakita dito ng ating Panginoong Hesus sa pagpapatuloy po ng kanyang diskurso kay Nicodemo. Maalala nyo ho, itong verses na ating pinag-aaralan ay bahagi po ng kanyang pakikipag-usap, ng ating pakikipag-usap ni Nicodemo sa ating Panginoong Hesukristo na nagsimula po sa verse 1 ng chapter 3. At dito po makikita natin yung pagtuturo po ng ating Panginoong Hesus kay Nicodemo matapos po niyang ma-diagnose. Ano po yung na-diagnose niya kay Nicodemo problema? Sa mga earlier verses ng chapter 3, ang problema ni Nicodemo, hindi siya na born again. Hindi siya ipinanganak na muli. So after po nung pagtuturo pong iyon, dito po sa mga talatang ating pinag-aaralan, makikita po natin na pinapaunawa ng ating Panginoon Jesus kay Nicodemo na hindi po siya, na hindi mayroon lamang siyang, na mayroon lamang po siyang dalawang choices. Na hindi po siya pwedeng maging neutral o nasa gitna lamang. After niyang ma-diagnose ng he must be born again, after niyang ma-diagnose na kailangan niyang ipanganak na muli, hindi pa pwedeng sasabihin ng Nicodemo na basta ako, Panginoong Jesus, nasa gitna lang. Pwede ako sumasampalataya sa iyo at pwedeng hindi. Neutral lang ako. Dito pinapaliwanag ng ating Panginoong Jesus na hindi pwedeng gayon. It's either siya po ay nasa pananampalataya o hindi. It's either minamahal niya si Kristo o kinakamuhan po niya. It's either ligtas siya o nasa kapahamakan. It's either langit ang tungo niya o impyerno ang kanyang destinasyon. Wala pong purgatorio, mga kapatid. Alaho sa Biblia yon. Langit o impyerno lang ang tutunguhin ng mga tao. At yan po yung purpose ko po sa pangangaral po natin ngayon. Gusto ko pong maunawaan natin kung saan po ba talaga tayong panig na kabilang. Tayo ba ay nasa panig ng mga sumasampalataya na maliligtas? O tayo po ay nasa panig pa rin ng mga hindi sumasampalataya na mapapahamak? Uulitin ko, mga minamahal, wala pong neutral pagdating sa usapin ng pananampalataya. It's either ikaw ay mananampalataya o hindi. It's either ikaw ay ligtas o ikaw ay mapapahamak. So, hinati ko lamang po itong ating pag-aaral sa dalawang bahagi. Yung una po ay pinamagatan kong one Savior, that is in verse 17. And then yung pangalawa po ay pinamagatan kong two responses, o dalawang klase ng tugon in verses 18 to 21. So, aralin po muna natin yung unang punto, which is one Savior in verse 17. So, maliwanag po sa turo ng banal na kasulatan. At matalas niyo pong naririnig sa pulpitong ito na meron lamang iisang tagapagligtas. At iyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makatutungo sa Ama kundi sa pamamagitan ko, wika ni Jesus. Ayon sa Juan 14:6. At iyan din po yung makikita natin dito sa verse 17. Mababasa po natin na ang main purpose
ng pagkakatawan tao ng ating Panginoong Jesucristo ay para iligtas tayo sapagkat hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Ang sabi sa verse 17, and I quote, sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Sa talata po ito, malinaw ng main purpose ng atin pong ng pagparito po ng ating Panginoong Jesucristo. Ang main purpose ng pagsugo ng Ama sa lupa sa ating Panginoong Jesucristo ay upang iligtas ang sanlibutan at hindi po hatulan ito. But how about yung sinasabi sa John chapter 5 verse 22? Kasi kung tutuloy nyo yung basa, pagdating nyo sa chapter 5 verse 22, ganito yung mababasa ninyo. Sapagkat ang Ama ay hindi humatol sa kanino mang tao o hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. O kala ko po ba, Pastor, naparito ang Panginoong Jesus para iligtas ang sanlibutan at hindi hatulan? Bakit ilang chapters lang po ang nakalipas, sinasabi, ang buong paghatol ay pinagkaloob sa anak. Ibig sabihin, ang anak ang hahatol. Well, mga kapatid, bago nyo itapon yung Biblia nyo dahil mukhang may contradiction, wala pong contradiction dyan, mga kapatid. Ang sinasabi ho natin dito ng ating Panginoong Hesus in chapter 3 ay ang unang layunin kung bakit siya naririto, ang pinaka-main purpose ng kanyang pagparito sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawan tao ay para ang iligtas ang mga tao sa sanlibutan. But, sa kanya pong muling pagbabalik at His second coming, hindi na po yun ang main purpose niya. Kanya na pong hahatulan ang lahat ng tao sa sanlibutan. Wala pong contradiction po doon. Ang pinag-uusapan lang po doon ay yung main purpose ng ating Panginoon sa una niyang pagparito dito sa lupa. Now, sino po ba yung kanyang ililigtas? Kaya po siya pumarito sa lupa. Inaral na po natin yan in verse 16. Inulit po ulit dito sa verse 17. Ito daw po ay walang iba kundi ang sanlibutan. Not the planet Earth, kung saan po tayo nakatira, kundi ang human race in general. Ang mga tao po sa sanlibutan. Naparito siya para iligtas ang tao, whether siya man po ay Hudyo o Griego o kahit ano pong lahi siya, Pilipino, Incheck, at kung ano-ano pa. Naparito ang ating Panginoong Hesus para iligtas ang mayayaman at mahihirap. Salamat na lang po sa Panginoon. Sapagkat kung naparito lang siya para sa mga mayayaman, kagaya po ng ibang mga ngaral, napakagiliw sa mayayaman, pero sa mahirap, no pansin. Buti na lang ang ating Panginoong Hesus, hindi ganon. Naparito siya para sa mga mayayaman at para sa mga mahihirap na nangangailangan ng kaligtasan. Naparito ang ating Panginoong Hesus para sa mga edukado at hindi edukado. Naparito siya para iligtas ang matanda at bata. Naparito siya para iligtas ang relihiyoso at hindi, para simba at hindi. Naparito siya para iligtas ang lahat ng klase ng tao na sasampalataya sa Kanya. Na mga kapatid, ano pong klaseng pagliligtas ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa sanlibutan? Pagliligtas po ba sa kahirapan ng buhay, sa sakit at karamdaman, o isang malungkot na relasyon ng mag-asawa o pamilya? Well, ganyan po ang sinasabi ng ibang mga ngaral. Kapag ikaw ay naging Kristiyano, lahat ng ito ay mararanasan mo. Ikaw naman, problemado ka sa buhay. Hindi magiging Kristiyano na lang ako. Magiging born again na lang ako. Kasi gusto ko masolusyonan ang lahat ng aking kalungkutan at problema. But that's not the truth. Hindi yun ang tinuturo ng banal na kasulatan. Hindi po yun yung pagliligtas na tinuturo ng Biblia. Kahit ikaw ay Kristiyano, pwede kang maghirap. Kahit ikaw ay Kristiyano, pwede kang magkaroon ng karamdaman. Kahit ikaw ay Kristiyano, pwede kang makaranas ng pinakamalupit na kamatayan. Si Apostol Pablo, pinugutan ng ulo si Pedro, binako sa krus na nakabaliktad. Tapos sasabihin ng iba, pagka-Kristiyano ka, gaganda buhay mo. Hindi po totoo yun. Pero, mga kapatid, ito sigurado. Kapag Kristiyano ka, hindi na mapapahamak ang kaluluwa mo. Di bali nang mamatay ako ng malupit na kamatayan, pero yung aking kaluluwa hindi na masusunugin sa impyerno. Amen po, mga kapatid? Hindi mo mararanasan ang puot ng Diyos araw at gabi, walang hanggan, walang humpay sa impyerno dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo.
Ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang po buhay na matagal. Kasi parang boring nun, ano? Maligtas ako para mabuhay ng walang boring naman habang buhay lang ako mabubuhay. Hindi po. Ang buhay na walang hanggan ay mabubuhay ka ng mayroong totoong buhay. Walang hanggang kaligayahan, kapayapaan, paraiso sa piling ng Ama sa langit at pagkakaroon ng maluwalhating katawan at pagtira sa bagong lupa at bagong langit. Perpektong buhay. Perpekto pa kaysa nung sinimulan ng Diyos ang buong sanlibutan sa garden ng Eden. Perpektong buhay sa piling ng Diyos. Yan po yung mararanasan ng lahat ng sumasampalatayang iniligtas ng ating Panginoong Hesus. Lahat po yan ay naging posible lamang po, mga kapatid at mga minamahal, dahil si Jesus na ating tagapagligtas ay naparito sa lupa, namatay sa krus ng Kalbaryo, inapo ang ating kasalanan doon, inilibing, pero pagtapos ng 3 araw ay nabuhay muli. Wala na pong ibang tagapagligtas maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba kayo, mga kapatid? Wala na pong iba. Hindi ka maliligtas ng relihiyon mo, hindi ka maliligtas ng sarili mong mabubuting gawa, hindi ka maliligtas sa pagsunod mo ng sakramento. Maliligtas ka kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas, sabi ng Gawa 4:12. Na mga minamahal, bagamat malinaw sa Biblia na ang pinakamalayunin ng pagparito ng ating Panginoong Hesus ay para iligtas ang tao, iba-iba po ang naging response. Iba-iba po yung naging tugon ng tao sa layuning ito ng ating Panginoong Hesus. At yan po yung gusto kong tingnan natin sa panghuli po nating punto. Namely, 2 responses. Yung dalawang klaseng pagtugon na makikita natin in verses 18 to 21. Makikita po natin dyan yung dalawang klaseng tugon ng tao sa ating Panginoong Hesus nung siya po ay naparito sa lupa upang iligtas ang mga tao. Una, makikita po natin na meron pong sumampalataya at meron naman pong hindi sumampalataya. Tingnan niyo po sa verse 18. Ang sumasampalataya, yun yung sumampalataya, sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Dito po malinaw na nakita ho natin na yung sumasampalataya ay hindi na po hahatulan. Meaning, hindi na niya mararanasan yung hatol ng Diyos sa impyerno, na hindi na niya mararanasan yung banal na puot ng Diyos, na siya po ay magiging tagapagmana na ng buhay na walang hanggan. Ngunit yung mga hindi naman daw po sumampalataya, sabi, hinatulan na. Ibig sabihin, hindi na nila kailangang hintayin yung final judgment. Ngayon pa lamang meron ng sistensya sa iyo ang Panginoon. Kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya, ikaw ay hinatulan ng mapapahamak. Walang neutral na tao, hindi po ba, mga kapatid? It's either ikaw ay sumasampalataya at magmamana ng buhay na walang hanggan, o hindi mo mararanasan ang buhay na walang hanggan, bagkus ang banal na puot ng Diyos sa lugar na tinatawag na impyerno. Bakit daw po sila hinatulan, mga kapatid? Ayon sa talata, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Hindi siya sumampalataya. Yung pangalan po dito ng bugtong na anak ng Diyos ay hindi lang po ibig sabihin na Jesus. Marami po tumatawag at naniniwala kay Jesus at tumatawag sa kaniyang Panginoon, pero hindi naman talaga tunay na ligtas. Ang sabi po sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami pong quote-unquote naniniwala, sumasampalataya at tumatawag sa ating Panginoong Hesus, pero hindi naman po talaga nila itinuturing na Panginoon ang ating Panginoong Hesus. Mas sinusunod po nila ang kalooban ng dyablo kaysa sa Panginoong Hesus. Mas sinusunod po nila ang tawag ng laman kaysa sa Panginoong Hesus. Mas sinusunod po nila ang kasalanan kaysa sa Panginoong Hesus.
Yung salita naman pong pangalan dito na binabanggit dito ay na sinasampalataya ng lahat ng taong maliligtas ay ang lahat ng may nakakabit sa pangalang Jesus, lahat ng may kinalaman sa Kanya, namely, yung Kanyang pagiging anak ng Diyos, yung Kanyang pagiging tagapagligtas o tanging tagapagligtas, yung Kanyang pagiging Panginoon. Maraming kumikilala po sa Panginoon pero tao lang, kamukha ng binabanggit ko kanina sa Sunday School. Mga propeta lang, pero hindi Diyos. Wala pong kaligtasan sa mga taong gayon. Marami po kumikilala sa Panginoon na isa lamang sa paraan para maligtas. Marami daw paraan, sabi nila, para maligtas. At isa lamang ang Panginoong Jesus doon. Nagtitiwala sila maliban sa Panginoong Jesus sa kanilang relihiyon, sa kanilang mabubuting gawa, sa kanilang pakikisama sa tao at kung ano-ano pang mga effort ng tao at hindi sa Panginoong Jesus lamang. Wala pong kaligtasan ng mga taong iyon. Maraming naniniwala na si Jesus ay Panginoon pero hindi naman talaga nakikita yung kanyang pagkapanginoon sa kanilang mga buhay. Mas nasusunod pa rin po ang kanilang sariling kagustuhan kaysa sa kagustuhan ng Panginoon. At wala pa rin pong kaligtasan sa mga taong gayon. Kahit tinatawag nilang Lord, kahit tinatawag nilang Panginoon, ang Panginoon. Now, hindi ko po sinasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Baka iniisip niyo po na gayon. Ang sinasabi ko lamang po, mga minamahal, ay ang kaligtasan ay dapat nagbubunga ng mabubuting gawa. Kung ikaw ay nagsasabing sumampalataya ka, kung ikaw ay nagsasabing kumilala ka sa Panginoon, ngunit hindi naman po ito nakikita sa iyong buhay, hindi naman po nakikita ang paghahari ng Panginoon, ang pagkapanginoon ng Panginoon sa iyong buhay, fake yung ating pananampalataya. Walang buhay o patay ang ating pananampalataya, kagaya po na sinasabi ni Santiago, Kabanatang 2. Again, mga minamahal, hindi po tayo naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya plus gawa. Pero naniniwala tayo na ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Ang tunay na iniligtas ng Diyos ay kailangan mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Mere profession of faith does not necessarily mean that you really have a possession of it. Ang pagsasabing ikaw ay sumasampalataya ay hindi kasing kahulugan na ikaw ay talagang tunay na nagtataglay ng pananampalataya. Ang tanging maliligtas lamang po ayon sa talata ay yung mga taong tunay na sumampalataya sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, yung mga taong kumilala sa kanya hindi lang bilang isang tao, kundi bilang isang Diyos din. Ibig sabihin, yung mga taong wala nang kinikilalang pag-asa sa buhay na walang hanggan, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Ibig sabihin, yung mga taong hindi lang basta tumatawag sa Panginoon na Lord, Lord, kundi talaga nakikita ang pagka-Lord ni Jesus Christ sa kanilang mga buhay. Siya ang pinakamahalaga, ang kalooban niya ang nasusunod, siya ang pinaka-boss. Ang pleasure niya ang pinakamahalaga sa isang taong tunay na sumasampalataya sa Kanya. Ito po yung mga taong tunay na maliligtas. Ngunit maliban po doon sa response na may sumampalataya, merong hindi, meron din pong pangalawang response na makikita ho tayo dito. Kaya sinabi kong 2 responses. Meron pong namumuhi at meron pong umiibig. Merong nagalit sa Panginoong Jesus at meron namang nagmamahal sa Panginoong Jesus. Tingnan niyo po sa verse 19. At ang sabi, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat masama ang kanilang gawa. Nakita niyo po yun, mga kapatid? Dito po makikita natin yung natinawag ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili bilang ilaw, gaya ng ginagawa ni Juan sa Juan 1:4 hanggang 5. At ang makasalanang sanlibutan naman po na pinamumunuan ni Satanas ay tinawag po na kadiliman. So nung naparito daw po yung ilaw, namely ang Panginoong Jesus, na nagsilbing tanglaw upang makilala ng mga tao ang Diyos at makita nila ang tunay na daan para manumbalik sa Kanya, mas pinili pa daw po ng tao ang kadiliman o ang kasalanan kaysa
sa ilaw. Kinamuhian po nila ang ilaw at mas minahal po nila ang kasalanan. Just try to imagine, mga minamahal kong kapatid, yung naramdaman ng ating Panginoong Jesus. Ginawa niya, ang lahat ay mula sa Kanya, ang lahat ay pag-aari niya. Ang lahat ay wala kung hindi dahil sa Kanya. Pero nagrebelde ang lahat ng ito sa Kanya. At ang ginawa niya, pumarito siya sa lupa upang panumbalikin yung mga taong ito, yung mga sangnilikha na dapat sana ay Kanyang parusahan lamang. Nag-effort pa siya, siya yung bumaba sa lupa, para tayo ay panumbalikin sa Kanya. Pero ang ginawa ng mga tao, ni-reject pa siya, kinamuhian pa siya. Paano patunay niya? 2,000 years ago, ipinako siya sa krus ng mga tao na sana ililigtas niya. Bibigyan ko kayo ng halimbawa para ma-imagine niyo yung ganung feeling. Halimbawa, kamukha ni Martel, tama-tama, nandito si Martel. Si Martel nagtiis ng lang mga buwan, kapatid. Kung pagduduktong-duktongin mo yung mga panahong ikaw ay nasa ibang bansa, iba yung dagat, taon na, So imaginein mo, kapatid, na ikaw ay nagtiis doon para maisustina ang lahat ng pangangailangan ng iyong pamilya, ni Martha, ng iyong asawa. At nung ikaw ay bumalik, inaasahan mong, ikaw ay sabik na sabik sa kanila, yung inaasahan mo na, kung sabik na sabik kasi sa kanila, sabik na sabik din sila sa iyo. Pero sa iyong pagbabalik, natagpuan mo na yung iyong anak, mas close pa sa kapitbahay mo, at hindi ka kinikilala bilang ama. Baliwala ka lang. Yung asawa mo, mas close pa sa kumpare mo. At ikaw, hindi ka na niya kinikilala. Di ba napakasakit sa puso? Nagtiis ka. Ginawa mong araw ang gabi at ang gabi ay umaga. Tama ba yun? Ginawa mo ang lahat. Yung iba namang caregiver sa abroad, ang sabi, naghugas ako ng puwit ng iba para may mapakain sa inyo. Tapos pagbalik mo, baliwala ka. Di ba napakasakit nun? Si Nanay Lydia, yung kwento niya, mula nung maliit, yung kanyang mga inalagaan kay Ma'am F, hanggang sa nagkaroon na ng asawa, kayo po ang nag-alaga. Tiniis niyo po ang lahat ng iyon. Ang lahat ng galit, ni Ma'am F. Lahat ng hirap, lahat ng ngawit. Tiniis niyo po lahat para mai-provide ang pangangailangan ng inyong mga anak. Pero pag uwi ninyo, lalapastanganin ka ng inyong mga anak. Hindi po ba napakasakit sa puso? Imagine niyo po yung ganong damdamin 10,000 times. O kung hindi pa, masigit pa ang naranasan ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay nagkatawang tao, pero nireject po siya ng mga tao. Mas minahal pa po nila yung kadiliman dahil gusto po nilang mamuhay sa kasalanan kaysa sa kalooban ng tunay na nagmay-ari sa kanila. Na bakit po ba sila hindi lumipat sa ilaw at mas gusto nilang, bakit po sila hindi lumapit sa ilaw at mas gusto po nilang nasa kadiliman? Sinagot po yan ng ating Panginoong Hesus in verse 20. Yan sabi ho doon. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang wag masaway ang kanilang mga gawa. Mas ginusto po ng mga tao na lumayo sa ilaw dahil mas gusto po nilang manatili sa kanilang masasamang ginagawa. Mas pinili po ng tao ang bisyo kaysa kay Jesus. Mas pinili po ng tao ang barkada kaysa kay Jesus. Mas pinili po ng tao ang layaw kaysa kay Jesus. Mas pinili po ng tao ang sarili kaysa kay Jesus. Mas pinili po ng tao ang mabuhay para gumawa ng kasalanan kaysa mabuhay para kay Jesus. Ayaw nilang dumalo sa pagtitipon-tipon gaya nito. Ayaw nilang magbasa ng Bible simply because mai-expose lamang ang mga masasama nilang gawain na gustong-gusto sana nilang ginagawa. Nagagalit sila sa mga nangangaral ng salita ng Diyos dahil pakiramdam nila pinatatamaan sila nito kahit ang ginagawa lamang po ng mangangaral ay isinisiwalat ang katotohanan makikita rin naman natin sa salita ng Diyos kung babasahin lamang po nila. Ngunit hindi nila nare-realize na ang inaayawan po nila ay hindi lang po ang church, hindi po ang pastor, hindi po ang Bible, kundi yung mismong Panginoong Hesukristo na sana ay makapagliligtas sa kanila.
Ngunit salamat na lang ho mga minamahal, hindi po lahat ng tao ay nanatili sa ganong kalalagayan. Hindi lahat ng tao ay namuhi sa Panginoong Hesus at mas pinili ang kasalanan. Ang sabi po sa verse 21, yung huli po natin talata, datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Dito ho makikita natin mga minamahal ang isang tunay na taong umiibig sa ating Panginoong Hesus. Siya daw po ay isang taong lumalapit sa ilaw. Present tense. Napasin niyo po yun. Hindi lumapit sa ilaw. Hindi lalapit sa ilaw. Lumalapit sa ilaw. Ibig sabihin, hindi minsanan lang ang paglapit sa ilaw and then mamumuhay na siya sa kagustuhan niya. Ito po ay nagpapatuloy na paglapit sa ilaw. Patuloy siyang sumasampalataya sa ilaw, patuloy siyang sumasamba sa ilaw, patuloy siyang nagbabasa ng Biblia kung saan mas makikilala pa niya ang ilaw, patuloy siyang lalakad sa liwanag ng ilaw. Hindi siya nahihiyang lumapit sa ilaw sapagkat ang mga gawa niya, bagamat hindi perpekto, ay ginagawa niya ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang buhay ay nakasalig sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang kanyang pinamumuhay ay hindi ang makasalanang pita ng laman, kundi ang banal na kalooban ng Diyos. Ganito po ang isang taong hindi namumuhi kay Kristo, kundi minamahal si Kristo. Siya po ay taong lumapit kay Kristo at namumuhay para kay Kristo. Kapatid, ikaw po ba, gaya ng sinabi ko sa introduction, ay isang taong hindi nananatili sa neutral? Sapagkat wala naman pong gayon, mga kapatid. Hindi po tayo pwedeng maging taong neutral o namamangka sa dalawang ilog. Tuwing linggo kay Kristo ako, pero pag Lunes hanggang Sabado, sa sanlibutan ako. Wala na akong pinagkaiba sa iba. Pinapanood nila ang pinapanood ng sanlibutan, pinapanood mo ang pinapanood ng sanlibutan, ginagawa mo ang pinagawa ng sanlibutan, sinasalita mo ang sinasalita ng sanlibutan, sinusuot mo ang sinusuot ng sanlibutan. Ikaw ay makasanlibutan. Mga kapatid, mga minamahal, hindi ka pwedeng manatili na nasa gitna. It's either ikaw ay sumasampalataya at maliligtas, o di sumasampalataya at magpapatuloy sa iyong mga kasalanan at mapapahamak. It's either nagmamahal ka sa Panginoong Hesus at nakikita ito sa iyong buhay, or namumuhay ka lang gaya ng kaaway ng Panginoong Hesus. Kapatid, ang tanong ko sa iyo na gusto ko pag-isipan mong mabuti, alin ka sa dalawa? Ikaw at ang Diyos lang naman po ang nakakaalam. At kung nakikita mo sa mga oras na ito na, teka, parang nandun ako sa kabilang dako ng mga hindi sumasampalataya. Bagamat sinasabi ko sumasampalataya ako, pero parang yung buhay ko parang nasa kadiliman pa rin. Kapatid, hindi po aksidente na ikaw ay naririnig mo yung mensahe na ito. Hindi po walang pag-asa. No? Naririto ka kasi mayroong pag-asang ibinibigay ang Diyos. Na kahit nasa tingin mo, nasa kadiliman ka, pwede ka ngayong lumapit sa liwanag. Pwede kang magtiwala ngayon sa ating Panginoong Hesukristo, na Panginoon, sawa na akong mamuhay para sa aking sarili. Panginoon, ayaw ko nang mag-effort para sa aking sarili kaligtasan sapagkat hindi ko naman kayang gawin yon. Panginoon, isinusuko ko na sa iyo ang aking buhay. Panginoon, wala na akong ibang pinagkakatiwalaan maliban sa Panginoong Hesukristo na nagbayad ng aking mga kasalanan at nabuhay muli para sa aking katubusan. Panginoon, mula ngayon, tatalikuran ko na ang aking mga masasamang buhay at sisikapin ko ng lumakad ayon sa buhay na gusto mong gawin ko, na ayon sa iyong mga salita. Mga kapatid, na hindi pa sumasampalataya, ang naghihintay sa iyo ay kapahamakan. Pero may pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Nawa po, lumapit ka ngayon sa Panginoong Hesus at ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan ngayon. Sapagkat uulitin ko, hindi po natin alam ang araw ng bukas. Ngayon, ang araw ng pagliligtas. Kung ikaw naman po ay sumampalataya na, purihin mo ang Panginoon.
Pasalamatan mo ang Panginoon sapagkat yung kapahamakan na binanggit natin kanina, hindi mo na mararanasan. Magpatuloy kang lumakad sa liwanag, magpatuloy ka na namumuhay ng umaayon sa liwanag at namumuhay na nakalulugod sa Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po tayo.